Yan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Ito naman po tayo at muling magkukwentuhan tungkol sa mga bagay na napapanahon. Yung mga issue ngayon tungkol sa napapanood natin sa ating mga kapwa taga social media, pag-usapan natin at talakayin natin. Kung natatandaan nyo mga idol, ng mga nakaraang video natin, ang tinalakay natin yung tungkol dito sa sistema ng aming trabaho sa Dupon taga Pamayapa at kung paano ang pagpapile ng reklamo sa barangay, gayon din sa korte. Pag dumaan sa barangay kasi ang reklamo, matik yun kapag inisyuhan ng certification to file action, matik na yun. Pag isinampan nyo sa korte, tatanggapin nyo kasi may nanggaling na certification sa barangay. Oo. Pero kung re-recta ka kagad sa korte doon sa reklamo mo, hindi yan tatanggapin. Kahit sa polis, kapag dumirekta ka, hindi yan tatanggapin ng polis. Papupuntahin ka rin sa barangay. Pero bago lahat, syempre, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At saan man kayong panig ng ating bansa, mga idol, mga Luzon, Visayas, Mindanao, binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Alam nyo ba, balikan natin yung issue tungkol dito kay Ginoong Epifanio Labrador. At ito palang taong ito, mga idol, maraming nagtatanggol at may mga nagbabas pa nga sa atin tungkol sa sistema nung tinatalakay natin kay Ginoong Epifanio Labrador. Ito naman palang taong ito, kaya pala lagi ito naka-maskara o naka-face mask kahit wala ng pandemic, ay meron pala itong tinataguan talagang tao at kaso na dapat niyang harapin na ngayon ay nakalkal na mahaba-habang panahon na rin na napagtaguan niya ito. Pero ngayon na kinakasuhan na siya ng INC, nakakalkal na yung mga nakaraan niyang kaso. May mga pending case pala to na hindi pa niya nahaharap. Unang-una na nga yung kinaso sa kanya tungkol sa itong theft. Kinasuhan siya ng theft dahil doon sa kanyang mga naging estudyante. Ito pala dating instructor ng martial art. Magaling pala sa martial art ito at ito'y instructor, nagtuturo. Ngayon, ang nangyari, kaya siya kinasuhan ng kanyang mga estudyante, kinunan niya ng pera, tapos hindi na niya sinipot. Yun, kaya siya sinampahan ng reklamo. Doon ngayon nalaman na ang tunay palang pangalan nito si Epifanio Labrador, screen name lang niya o alias lang niya o nagpalit siya ng pangalan. Pero ang tunay palang pangalan nito si Richard B. Palacio. Richard Palacio pala ang tunay na pangalan nito si Epifanio Labrador. Ngayon, hanggang sa ngayon, hindi pa pala niya nahaharap itong kanyang kaso na nakapending. Nakalkal na to ng NBI dahil nga kasi natabunan na sana to nawala na kumbaga parang nabaon na sa limot. Ang kaso, kinakasuhan siya ngayon ng mga INC. Siyempre, kakarkalin yung record niya. Kakalkalin yun kung ito ba may dati ng kaso, etc. Ngayon, nabulgar. Nakita na may dati siyang kaso. Qualified theft ang nakalagay doon sa kaso niya. Sipin mo yun. Pag nanakaw yun, qualified theft Kaya ngayon, magpapatong-patong na ang magiging kaso niya. Bukod pa yung nakaraan niyang kaso. At ayon pa sa ibang source na nakakaalam sa sistema nitong si Ginoong Epifanio Labrador, siya pala rin ditong hitman. Yung ibinibintang niya sa Iglesia ni Cristo ng mga kriminal, mamamatay tao,
eh, bumabalibag pabalik sa kanya. At siya pala itong hitman, mamamatay. Bayaran. O, isipin mo yon. Pagkatapos, ibinibintang niya sa Iglesia ni Cristo na mga Iglesia ni Cristo daw, mamamatay tao, kriminal. O mga balasubas, walang ya. Isipin mo yun. Ngayon, doon sa kanya ipinaparatang tungkol sa Iglesia, wala naman siyang matibay na ebidensya. O, pero sa kanya, hindi man siya paratangan ng Iglesia ni Cristo na siya criminal, hitman, itong bayaran, hindi man siya paratangan ng ganun, may ebidensya sa kanya na nakapending yung kaso niya. Oo, di ba? Kaya nga, itong si Ginoong Epifanio Labrador, pati tunay niyang pangalan ngayon, lumitaw na. Maigi nga sana at nakakapag-vlog na siya ng maayos at natabunan na pansamantala yung reklamo sa kanya, hinaluan niya pa ng ito nga, ginawa niya isang bagay na hindi niya muna pinag-isipan kung mapapabuti siya o mapapasama. Yun nga kasi tira siya ng tira, ayun, sabi nga ni Freddy Aguilar huwag kang tira ng tira. Imulat mo ang iyong mga mata. Sabing ganon. Kasi nga, yung style niya, nung hindi pa siya tinutugis, pakiramdam niya sa sarili niya, ano siya sabi nga, karugtong ng kanta ito ni Freddy Aguilar Ang sabi sa kanta ni Freddy Aguilar, sa tingin mo, mabigat ka. Di ba? Tumatama sa kanya yun. Sa tingin niya, mabigat siya. Bakit? Ayun nga, tira siya ng tira Ang sabi pa nga imulat mo ang iyong mata habang may panahon ka pa. Kaso mukhang hindi yata niya minumulat ang kanyang mata. Kung iminulat niya ang kanyang mata, siya mismo, makikita niya na meron pala siyang pending case. Oo, meron siyang nakapending na kaso. Sipin mo, yung kaso niya theft, qualified theft. Nakita natin doon sa kapwa natin vlogger na ipinaskill. Oo. Tayo, hindi naman tayo naglalabas ng mga kung ano ng video rito o kung ano-ano dahil hindi tayo marunong ng gano'n. Basta tayo, ito lang, kwentuhan lang. Pero, kahit sa social media, marami nang nakakita noon. Oo, marami na. Kaya medyo lumiliit na yung landas ng ating kaibigan si Epifanio Labrador. Yan ang sinabi ko sa kanya nung una pa sa mga pagbablog ko. Pinakikitid mo lang yung landas mo. Dahil kasi pag marami nang tumutugi sa'yo, at ngayon nga, alam na nga kung nasaan siya, yan ang problema niyang malaki na dapat niyang harapin. Balita nga ng sabi ng taga-ibang social media, tila yata lumipat na ito ng lugar. At ang pinanggalingan pala nito sa Silay, Negros Occidental. Oo, sa Negros, taga-Negros pala to. Baka saklaw pa ng Bacolod yun, Negros. Kaya pala Bisaya to, Ilonggo. Oo, Negros Occidental O taga Silay. Doon siya may nakapile na kaso. Nakalkal yun Isipin mo, idol, kung hindi ka gumawa ng kabulastugan, sana yung matagal mo natutulog na kaso, malilimutan na sana yun, mababaw na sana sa limot. Kaso, hindi ka pa na kontento Alam mo palang meron kang pending case tumira ka ng tumira. Di ba? Yun nga ngayon, nakaharap ka ngayon sa malaking problema. Ngayon, ito ng mga follower niya na nambabas sa mga kagaya natin vlogger, kagaya natin mga taga-social media, binabas tayo. At ang sabi pa nga manahimik na lang kayo, wala kayong alam. Malalim na usapin. Ikaw, alam mo ba yung malalim na usapin? Nung pinapanigan mo. Ganun lang. Ngayon, kayong mga nakikisimpatya sa kanya, wala namang masama dun Okay lang yun. Pero, ingatan nyo na pati kayo isabit niya.
Di ba? Sabi nga ng mga ibang kapwa natin vlogger yung lahat ng mga kaalyado niya di ba? Nagtatakip sa kanya sa mga ginagawa niyang kalukuhan Dapat yun isama na sa kaso. Di ba? Kasi ano yun yung pagtatakip sa kasalanan ginawa o sa krimeng ginawa ng isang tao, pati ikaw madadamay doon. Kaya nga nabanggit ko na doon sa mga una kong video, yung mga nasa likod niya, na kaya siya umandar ng gusto ng ganyan dahil meron siyang nasa likod. May malalaking nasa likuran niya na sila yata humahawak sa kanya. Ganyan, hinahanting na siya. Tatalikuran na siya niyan. Natutupad yung sinabi ko na itatanggi na siya. At tatalikuran na siya niyan. Hindi na niya makakasama yan sa huling sandali ng kanyang problema. Kasama lang niya yan habang nagagaganon pa siya. At habang hindi pa siya, tinutugis. Ngayon, tinutugis na siya. Magtatanggihan na yan. At yun nga, merong mga vlogger na nagsasabi, huwag mong ingatan at huwag mong katakutan ang Iglesia ni Cristo dahil hindi yan ang magpapatumba sa iyo. Dahil dinadaan na sa legal yung ginawa mo. May batas na tumutugis sa iyo. Ang ingatan mo na baka magpatumba sa iyo yung mga pinagmulan nung mga ginaganon mo. Dahil siyempre, mangangamba yun na pag natimbog ka, masasabit sila. Yung ba iniisip yun, idol, na yung mga nasa likod mo, baka yan mismo magpatumba sa'yo. Hindi yung Iglesia ni Cristo. Tapos, ibinibintang mo lang mga Iglesia ni Cristo, kriminal. Di ba? Marami nga sa Iglesia ni Cristo nung nasa batas tulad ko. Nasa batas ako. Ganon. Kaya, yun nga, sabi nga, advice lang, huwag kang ganon ng ganon na pag-isipan mo muna ang mga bagay bago mo gawin. Hindi yung banat ka ng banat. Bandang uli, ikaw ba iipit? Di ba? Sayang yung talino mo, bro. Sayang. Ginamit mo sa hindi maganda. Kung yung talino mo niyan, ginamit mo sa mabuti, hindi ka sana mapapasama. Di ba? Ulitin ko na naman, alam mo kung ano yung landas na tinahak mo? Yung landas na tila matuwid. Bakit? Doon ka. Yung tinahak mo ng tinahak Ano sabi doon? Ang dulo nun, kapahamakan. At yan na nga ang mangyayari sa'yo. Ganon. Kaya nga, kawawa ang mga ganyang uri ng tao na tumahak doon sa landas na tila matuwid. Kasi dalawang landas natin tinatahak Isang tunay na landas, yung matuwid talaga, at isang tila matuwid. Kapag doon ka sa landas na tila matuwid, dumaan, may peligro. Pero kung halimbawa, nadaanan mo yung landas na tila matuwid at naramdaman mong ang dulo nun, kapahamakan, dapat bumalik ka. Bumalikwas ka. Huwag kang tumuloy. Dahil yung dulo nga nun ngayon, dumating ka na rin sa dulo. Di ba? Mapapahamak ka na. Ganun. Ngayon, yung mga supporter mo, ikaw na rin mismo may sabi, asa na sila ngayon? Parang wala na akong bangag na bangag ka nakainom ka, pinakita pa sa video, bit-bit mo yung bote ng gin, lasing na lasing ka, sasalita ka. Hinahanap mo na yung mga supporter mo na tila parang iniwang ka sa ere. Ikaw na rin mismo may sabi, iniwang ka sa ere. Di ba? At nabanggit na rin natin sa unang video yan, na sa bandang huli, iiwanan ka sa ere ng mga supporter mo, lalo't masasabit sila. Di ba? Kaya mga idol, sana sa mga iba nating kapwa, mga vlogger na tumatalakay, tumitirada ng mga tiwali sa ating pamahalaan o sino pa man, pag-aralan yung maigi yung mga tinitirada nyo. At kung sino yung nasa likod nyo, pakiramdaman nyo yan. Nakagagamitin ka lang yan. Katulad nitong si Epifanio Salvador, kung sino man yung nasa likod niya na nagdadakdak siya ng ganun, ginamit lang siya. Ngayon, yan. Kaya mahirap yung
Basta ka na lang banat ng banat. Napagkukwentuhan lang naman natin to mga idol dahil kasi nga napapanahon nga eh. Di ba? Sabi nga, napapanahong issue. Kaya tinatalakay natin. At saka viral ngayon to, tungkol kay Salvador. Viral. Kahit sa social media, makikita mo eh. Ngayon, nga, nakasalang na siya sa ganyang problema. Ayan ang dapat niyang harapin. At sana, doon sa mga iglesia ni Cristo, wala kang problema dyan eh. Humingi ka man ng tawad, okay lang yun. Papatawarin ka naman kasi ang Diyos nagpapatawad eh. Pero kailangan harapin mo yung isinampang reklamo sa'yo. O bukod pa, yung unang reklamo na tinalikuran mo. Kasi pagka ganyan, nakakalkal na yung mga unang kaso mo, magpapatong-patong na yan. O ngayon, ang tanong, paano mo haharapin yan? Kaya nga, di ba sa una kong video, kung napanood mo yon, ngayon pa lang, humanap ka na ng matinding abogado na siya magtatanggol sa'yo. Kasi lahat naman tayo may karapatan na kumuha ng tagapagtanggol para may magtanggol sa'yo sa husgado. Kailangan nga lang, kahit meron kang tagapagtanggol sa husgado na isang abogado, kailangan meron ka rin ilalatag na sapat na ebidensya tungkol doon sa mga ipinaparatang mo. Dahil walang magagawa ang abogado mo kapag wala kang sapat na ebidensya na ilalatag. Ano iaano ng abogado mo sa iyo? O, di ba? Ganon mga idol. Kaya yan, nariyan na yan, panindigan mo na yan. Yan mga idol, kasi ito, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, ito, napapanahong issue eh. Kahit saan ka sumuling ngayon sa mga social media, mapapanood mo yung tungkol kay Epifanio Labrador. At yan, kalat na rin ang pangalan niya siguro sa buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Sabi nga, meron pa ako na vlog magtutour siya sa Luzon, Visayas, Mindanao. Tour of the Philippines. Di ba? Kasi hindi lang siya dito sa Maynila, may kaso. Hindi lang siya sa Visayas, hindi lang siya hanggang Mindanao. At kung pwede nga lang siya kasuhan sa ibang bansa di ba? Kasi buong ng iglesia, hindi lang dito sa Pilipinas yan eh. Nabanggit ko na sa una kong mga video, ilang country na ang nasasakop ng iglesia. Di ba? Malawak na, saklaw. Isipin mo, tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia nire-respeto hanggang sa ibang bansa Pagdating dito, bababuyin mo lang. Di ba? Kaya ang tanong ng mga iba sino ka? Kahit gano'ng kakagaling sa martial arts, kahit gano'ng kagaling ang kakayahan mo sa larangan ng pakikidigma, wala ka magagawa. Kasi, sabi nga, adikabok ka lang sa kanila. Dahil, ang bilanggamot ang buhala Meron nga nagsasabi na, magtig-isang kurot lang sa'yo, yung bawat miyembro ng Iglesia ni Cristo, malamang ubos yung laman mo. O sa dami ng kukurot sa'yo. Kurot pa lang yun Pero maniwala ka, hindi gagawin ng mga kapatid sa iglesia yun. Nasasaktan ka, gagantihan ka ng pananakit, hindi yon. Idadaan lahat yan sa legal, sa tamang proseso. Di ba? Tama. Ganon ang iglesia ni Cristo. Hindi yung kagaya na sinasabi mong papatayin ka nila, hahantingin ka, itutumba ka. Hindi gagawin sa iyo ng iglesia yun. Ang ingatan mo nga, nagagawa sa iyo nun, yung pinagmulan ng mga sinasabi mo. Di ba? Yun lang, idol. Kaya yan, nangyari na yan. Kung nakinig ka lang sa mga una pa na pag-aralan mo munang maigi yung mga binibitawan mong salita bago mo gawin yung isang bagay. Yung mga una mong pagbablog, napapanood ko yun bago ka nagkaroon ng ganitong problema. Napapanood ko yun bilib nga ako sa mga tirada mo ron May point ka ron. Pinaglalaban mo talaga doon yung mga walang bunganga, walang boses, walang kakayahan na magsalita. Tama yun, ginagawa mo. Kaya lang, nagkamali ka nga lang, umover ka. Yung tinatawag na freedom of express.
Meron tayo niyan. Pero, may hangganan yan. O, kapag makakalabag ka na, at lalagpas ka na roon sa hangganan, may pananagutan ka sa batas. Di ba? Kagaya ng ginawa mo, nag-overlap ka na eh. Over na yung ginawa mo. Di ba? Yan mga idol. Kaya nga doon sa mga vlogger natin na tumatalakay sa'yo, yung mga vlogger pa nga na talagang binabanatan ka eh. Kaya ako, hindi naman kita binabanatan, kinukwento ko lang yung mga sistema. Pero ganoon pa man, binabas pa rin ako ng mga follower mo. So, mga ibang vlogger dyan, napapanood ko ha, mga kapwa ko taga social media, talagang binabanatan ka. At may naghahamon pa sa'yo. O, di ba? Pero hindi na dapat yun eh. Kasi may batas na tayo, inuusig ka na nga ng batas eh. Yun na lang ang dapat mong harapin. O, ay ngayon, nakasalang ka na sa ganyan, pagkukwentuhan lang naman natin yan dahil nga, malawakang issue yung pangalan mo eh. Nakilala ka sa buong Pilipinas. Hindi lang sa buong Pilipinas, buong mundo. Hindi mo alam sa buong mundo, umikot na ang pangalan mo at yung kaso mo. O yung ginawa mo, umikot na sa buong mundo yan. Kasi hanggat may YouTube, hanggat may social media, sa Facebook lang, iikot sa buong mundo yan. O, ay paano pa yung YouTube? Sa Facebook, maaaring mabubura yung mga alaala mo, pero pag sa YouTube nakapasok, ang isang para sa'yo, nasa Google, malabo. Hanggang patay ka na, nandiyan pa yan eh. Ito yun. Kaya dapat, unti-unti, kung magagawa mo talaga na sumuko ka na lang na maayos kung sakaling matutugis ka na. At kung sakaling mararating yung area mo, mapupuntahan ka sa lugar mo, sumuko ka na lang na maayos para maging maayos ang lahat. Di ba? Salamat nga pala ng marami doon sa ating mga idol dyan, lalo yung mga bago nating viewer, mga bago nating subscribers. Hindi ko mabanggit mga idol, ang pangalan nyo isa-isa, nagpapasalamat ako sa inyo. Kasi tinatangkilit nyo kahit pa paano itong ating channel. Pero siyempre, yung mga bago pa dyan, huwag naman kalimutang mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi din tayong updated sa ating mga video, di ba? I-like and share nyo rin ang video ito para marami makaalam. Di ba mga idol? Tayo naman, na ilang beses ko nang binabanggit ito bilang taga ng social media, ang hanggang lang natin, makapagbigay tayo ng magandang impormasyon sa ating mga viewer. Oo. Kaya lang, kung minsan, siyempre, kasi magandang impormasyon binibigay mo, minamasama nung iba. Di ba? Yun naman napagkukwentuhan lang natin dahil kasi, yan ang issue ngayon eh. Oo. Pero wala pa tayong balita kung siya nadampot na ba o hindi pa. Wala pa rin eh. Tsaka patuloy pa rin siya ng ganun eh. Patuloy pa rin siya ng pagbablog. Malaya pa rin siya nakakapag-vlog tungkol sa kanyang mga sistema. Oo. Ay tayo naman sa social media, malaya tayong mag-vlog eh. Basta huwag ka lang, tusin nga yung ginagawa niya labag na sa community standard yun eh. Oo. Kaya lang, issue eh. Tsaka ang tawag yun, yung napapanahon eh. Siyempre, ang social media, kapag pumutok ang mga issue, talagang tuloy-tuloy yan. Kaya mawawala na yung issue niyan kapag siguro nadampot na siya at nakasettle na. Pero ganun pa man, hindi pa rin siguro mawawala ang issue tungkol sa kanya. Ulitin ko yung pangalan niya, siya si Richard B. Palacio. Tubong pala to, Negros ito, Occidental. Kasi yung kaso niya sa Silay eh. Silay Negros. Bacolod yata, nakakasakap niyan. Sa Negros. Pero siguro, mula nung nagkaroon siya ng problema dyan, lumayas siya, sumibat siya. Kaya pala nung una niya mga pagbablog, na ko kaagad na Bisaya siya. Kasi yung mga tirada niya, diputa. Sabi niya, di ba? Yan, yung mga diputang mura. Salitang Ilonggo yan eh. Mura ng Ilonggo yan. Diputa ka. Yung ganon.
Yung mga tirada niya nung malulutong na mura niya. Pero mas lamang yung Tagalog. Oo. Pero hinahaluan din niya ng Bisaya, yung nga, diputa. Yawa, may binabanggit pa siyang yawa eh. Di ba? Ganon. Pero siyempre, hindi naman lahat ng nakakapakinig sa kanya, doon sa salita niyang ganon, eh, Tagalog. May mga Bisaya din. Dito sa Metro Manila nga, kalat na ang Bisaya dito eh. Halos nandito na sa Metro Manila ang mga Bisaya eh. Oo, kaya yung mga salita niya, mga diputang salita niya, eh, marami na nakakaintindi nun. Oo. Okay no, salamat ng marami mga idol. Sa mic ni Sandali nitong ating programa ay sinamahan niyo ako. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet. Kung may mga katanungan kayo, lagay nyo lang sa comment section. At kung mayroon kayong mga comment, lagay nyo lang din dyan. Salamat pong muli sa mga idol natin dyan na nagbibigay ng mga magandang comment. Oo. Salamat sa inyo. Natangkilik nyo to. O paano, hanggang sa muli. Ang inyong lingkod. Paalam!